for studio. Good morning po. Okay na po guys sa first question po ha. Okay. First question, ano po? Na-establish na po natin na milyon, bilyon o anumang mas malaki pang halagang pera ang na-deliver natin sa mga personalities. Ang tanong po kasi din ng marami is, saan po galing ang cold cash? Ito po ba ay wini-withdraw natin sa bangko and paano po natin ito na-withdraw? Saan po galing ang cold cash? Yung cash is galing po sa mga iba-ibang contractor, din may galing din po sa bangko. Sir, pangalan po. So, Bernard Tube. Sa bangko po mismo? Yes. Land bank po ba ito or kahit Any mga bank. private? Any bank po. So, nai-encash po ito because may transaction po si Boss Zaldico ninyo sa bangkong yon. Yes po. And sila po ang Iipon na atasan ni Kong Sandy po doon sa pamilya. And when we say EA, sino po ito? Executive Assistant si Paul and Mark. Paul Estrada and Mark Tiksay pa rin po. Okay. Meron po ba kayong meron po kayong knowledge kung nasaan sila ngayon? Wala. Paul and Mark? Okay. Lumabas po kayo kay Ma'am Jessica Soho at napanood po namin yon. Concern lang din po kami dahil sa hinaharap ninyong risk ngayon. Kayo po ba ay kahit papano nabayaran na sa serbisyo na humiling po si Attorney Levy for you guys na sana po mabayaran din kayo. Meron na po bang attempt na nag-reach out sa inyo ang side ni Zaldico para sabihin or i-compensate kayo sa mga utang niya sa serbisyo ninyo? Crossboy po ako, ma'am. Wala pa po, ma'am, sa ngayon. Pero hindi pa po kami nabayaran doon sa buwan. May partial lang po silang binigay nung natanggal na kami doon sa kanila. Na-terminate kami. Pero yung pag-terminate po nila sa amin, hindi po proper po yung pagtanggal nila sa amin doon. Pero ganun pa man, ma'am, baka hindi rin po alam ni boss yun, ma'am, nangyayari dito, ma'am. Kasi mga team leader lang din po namin yun. Nagkukuhan sa amin, ma'am. So kami, ma'am. Team leader po ang nagmamanage sa Yes, inyo? ma'am. Meron po kasi kami security officer, ma'am, na mataas din ng rango, galing din po sa armed forces po. Retired. Marlon? ako po si Marlon, kasama ni Pam sa Third Court Studio. Una, doon lang ako sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanyo uli i-deliver? O kukunin nyo muna sa bangko, dadalhin nyo sa bahay ni Congressman Zaldico? Yes po. At alin po ron? Dadali po, kukunin sa bangko, din dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang drive. Walang galeta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank. Dito sa mga. Land Bank. Uniland Bank. Anong branch po? BPI. Maraming branch lang po. Okay. Pagdating nyo ron, sir, may manager na nag-a-assist sa inyo? O kilala pa kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-a-assist sa Pagdating inyo? namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. May pan yung branch ng land bank. Pangalan, sir? Romel Galapon po. Sa may malapit sa stansya yung land bank po. Sa may malapit sa Lutro. So kasama sa nag-withdraw yung EA. Sila kasi ang nagta-transact sir ng kuhan, mga withdrawal, mga kuhan. Yung mga EA, kami kasi ang papel lang namin sa security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakanteng maleta. Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi ko na alam. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, ano po, Opo, kasi per kilo na po ang bilangan, ano po. Sila po ang nagkukuha ng nagbibilang yung EA. Then pero may mga times din po ma'am na isa sa amin or dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yung sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon ma'am naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami ma'am yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamaleta na po. Tapos dadali namin sa Horizon. Bahay nino yung nasa Baligan? Bahay po ni boss. Congressman Zaldico. Okay.
Sa pagdating nyo ng paglapag nyo, meron bang isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bultong pera? Sa taas. Pero sa taas. Sa taas. So inaakit nyo pa sa taas sa second floor. Ano yung itsura, kwarto? Ano yung itsura ng kwarto ninyo? Yung kwarto ba yung exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera na sa loob ng kwarto? No. Estimate ng bilang ng Estimated maleta. namin nasa 20 to 30. Ano, tapos kasi may pinapasok, may labas. Yun naman yung ano lang yung kwarto, labas-pasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano ho. Ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya ho kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya naman pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi din po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligod? Yes po. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligod pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya lang, Siya po ang Organized. Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny I believe si Congressman Laila De Lima, may pagde-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagde-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Yes po, kaya po. Sa tamang buwan po. Pagka Sa tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligod na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa Ombudsman. Ano ho? Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masabi doon? Sino po ang sabi? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po? Paano hindi nangyari? Parang Totoo hindi rin. nangyari po. Nangyari talaga ano mo. Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar. Sa Samahan bahay. namin sila. Marami rin po kasi nagke-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw ho ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, at may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligod na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes, nung kita po namin siya sa townhouse, paano namin hindi na namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa townhouse. When we say townhouse, ito po yung sa McKinley, sa Forbes. Ano po? Ang kuwan kasi dyan, ma'am. Ano pong taon nito? 2025. Layan na. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Security, I think security mo. Alin po sa meeting niya? Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss, boss, Kasi po, si yung speaker,
Speaker Martin lumabas. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan? Gaya po ng trabaho namin ng security lang. So nakikita namin yung mga... Distansya, ano? Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sasakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasi din yung nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya rin na-deliver at nakikita nyo bit-bit nila palabas. Yes. Tama po. Ilan ang laman nung, sa tansyan mo, ilan ang laman ng paper bag? Magkano? 5 to 10 na sabi. Ilang beses yung siya nakita may dalang paper bag? O ilang beses yung siya tingin yung naabutan ng paper bag? 3 3 to 5 times. Hahabulin daw po kayo ng kaso ng isang dating Senator Sonny Trillanes, si ST, na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sonny Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyong nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sonny Trillanes? Yes. Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi niyong mababangga niyo ng ebidensya, I don't know kung komportable kayong sabihin. Meron ba kayong hawak na video o retrato na kamiting ni Sonny Trillanes si ganito at si ganyan? Nakikita po namin yung sa townhouse. Yung litrato, yung kasama na nakasama. Nakasama, nakita niyo rin ba si Sonny Trillanes na kamiting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes, May retrato kayo nun? Wala, sir, eh. Pero Pero- yan. kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Tapos sila yung committee. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so, sa room na kami, din sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas pa sila. Pero may mga times naman, lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. May na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na ka-meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami doon. Eh sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga bakang bagay na mag-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay niyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executive. Yung mga iipo. Pero nasisiguro nyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po mga nakakalam. Kasi security lang po talaga yun. Kasi ang kuwan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong $2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati. Basta sa Eh, Makati. basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na Kasi may contact po kasi sila, sila Mark, si Paul, ma'am, eh. Ang ginawa na lang namin doon, ma'am, in-escortan sila, tapos inakyat yung pera, din pinalit sa dollar, binaba po, din residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, Office. parang Sa office. office. May residential, din may office. so private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi siyempre kaya nila palit yung dalawang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya? Wala daw pong deliver. Paano po natin makakounter yung anong yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang
na i-deliver sa kanya. Kasama pa nga si boss nun, ma'am, yung pagdala namin doon ng buwan. Tsaka buong team ng Buong team ni boss. si Sige. boss na nakita. Pumunta kami doon sa Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon, ma'am. Siyempre, Pero nandun po siya. yung iniwan na namin doon, ma'am. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baklaran. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaari siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag. May paper bag, sir. Ma'am, may mali din. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko nung time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time. Nung time niyo po, paper bag. Yes po. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M, you said po. Yes. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Kasama namin po, pero dito sa amin parang Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? Iyon po nakakaalam. Sila na. Oo. Okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen sa kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po. So, hindi sila nakasama. Hindi sila nakasama. Hindi sila Mostly kasi sa campus yung Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga ano natin, viewers po, live po tayo ngayon. Lakasan po ang boses. Hindi ko sila nagkasabay. Hindi sila nagkasama. Pero si Kuan, laging nasa town house po ang meeting niya. Ni Congresswoman Laila De Lima. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng boss nyo, si Congressman Saldico at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nag-iinuman. Pakilakas po. Hindi naman po sila nag-iinuman. Diba? Nag-meeting lang sila. Meeting. May idea kayo kung ano yung pinag-uusapan mo? Closed door kasi yan sir. Closed door. Nasa labas. Yung mga na- security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinangka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no? Ano po kayang pwede nating gawin dun? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no? May mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang muna natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay ipinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? walang namin po kay Atty. Palibot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo.
Sa mga media po na sinabi ninyo, specific doon sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na na-deliveran. Pwede po ba namin malaman kung sino ito? Sa affidavit Sabi namin, ko, andyan na. Nakikita naman. makikita naman. Yung operators po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes, ma'am, meron ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro ma'am, namin sabihin Yung operators po. yung mga tao. Lalaki ba ito, babae? Merong lalaki, merong babae. TV o radio? Merong Parehas. TV, Iyay, parehas. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility mo. After nung Club Filipino press conference, ay nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno na dapat i-entertain at sasaluhin, asikasuhin, o tingin, o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat nyo. Ngayong sinisira yung credibility nyo, sa halip na pagtuon ng pansin, yung mga detalye na ibinunyag nyo, ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre, malungkot sa part namin kasi sabi ka ng katotohanan, parang wala naman. Kami pa yung Kami hinahabol. pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong. So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya ang isang Senator Ping Lacson. Inaasahan nyo ba na ganyan na magiging tugon doon sa mga isiniwalat ng detalye? Hindi ko siya. Ano sa tingin nyo? Bakit nagkaganon? Hindi na eh. Pero kasi parang ang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari, sir. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin, sir. Sa nangyayaring ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay mo pa rin sir. Saan kayo umuhugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan ko, sir. Tsaka, sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan samantalang ang buhay namin, sir, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin, sir, mga katotohanan na lamang sapagkat ano pa yung oras namin para maglahad ng kasinungalingan, pari-parehas na tayo na mamamatay, may mauna at may mahuli. So ito yung pinakamagandang pagkakataon, sa dami ng pagkakasala namin siguro sa mundo, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para matubos namin sa pamamagitan ng pagsabi ng tapat at katotohanan. Wala pong bayad ang paglalahad namin. Kung dinidiscredit yung credibility namin, ito na yung tamang pagkakataon para mabayaran namin. Pasensya na po kung may mga pagkukulang kami nung nakaraan sa serbisyo namin. Yun lang po. Sir, baka pwede... Marla. Kapatid, sa sinabi mo kanina na yung katotohanan lang ang nilalahad ninyo, naniniwala ba kayo na kung nagsinungaling kayo noong umpisa, lahat ng sasabihin nyo sa mga susunod ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinasabi nyo? So, narinig ko sa inyo na ang sinabi ninyo is pawang katotohanan. So, kaya ninyong humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, para panindigan ang inyong sinasabi. At ulitin ko, naniniwala kami, na ang unang niyo sinabi ay katotohanan dahil napakahirap na sa umpisa'y magsinungaling ka dahil lahat ng susunod na sasabihin mo sa mga magtatanong sa iyo ay pawang kasinungalingan rin. Opo. So, naniniwala kayo na kaya niyo humarap kahit kanino dahil ang sinasabi niyo ay pawang katotohanan. Opo. Nanonood pa po kami sa Diyos at sa bayan po at sa Biblia na totoo po yung mga pinagsasabi namin. Pangalawa, alam ng taong bayan na karamihan ng mga senador ay tumanggap
Bakit doon sa listahan, konti lang ang nakalista? Sapagkat yun lang po naman talaga yung mga nahatidan. Okay, pangatlo, last. Sa mga media personality, meron ba kayong personal knowledge na naabutan, nabigyan? Kaya noong unang lumabas kayo, kinaumagahan, suppress kagad yung balita. May mga tumanggap ba sa mainstream media? Sa pidapit na lang po sa Salamat. Maraming salamat. Sir, isa sa inyo, no? Pakikwento naman po yung panahon na nag-start kayong mag-decide na labas na tayo. Magsabi na tayo kung ano ang nalalaman natin. Sino ang inyong nilapitan, bakit yung taong yun ang gusto nyo nilapitan, at bakit po kayo, paano po kayo nabuo na 18 at kay Attorney Levy Baligod po kayo tumakbo? Because unfortunately din po, kini-question din po ang kredibilidad ng isang Attorney Levy Baligod, yung pong kredibilidad din ng isang Mike Defensor na sadya naman ding bukas palad na at taos-pusong tumutulong, kami rin ho nandito, yung pag-i-interview namin, you may find it very, sometimes you find it hostile maybe, na kami ay nagtatanong ng mga direktang tanong na ito. Kasi gusto rin namin tumulong sa maliit na mga platform namin na mailahad ninyo ang tama at makounter natin ang makapangyarihang lawak ng mainstream media. Ikwento nyo naman po, paano po kayo nagsimula na lumabas? Yung una po kasi nun, ma'am, nung paglabas ni Taporli, Gutesa, doon na po kami talagang hinawakan nila, parang impact kami. Kasi nabanggit ni Taporli doon na mahigit 100 kami, or 90 plus. Kaya yung ma'am, mga team leader namin, intact kami. Then mayroon pang mga kunting pananakot at saka gusto na nila pasinungalingan yung ma'am yung affidavit ni Taporli. Pero hindi po kami pumayag na gano'n ang nangyari. Anong klaseng pananakot yun? Pag lumabas na kami, sinabi namin na babagsak na lang. Istorbo daw nila namin, sir, na babagsak daw ang gobyerno. Sino yung nagsabi sa inyo? Sinong tao? Sa takdang panahon na lang, sir. Politiko ba siya? Pero may may screenshot kami ng text message ng mga sinasabi nila sa amin. Hindi politiko ang nanakot sa inyo? Hindi ho opisyal ng gobyerno? May active po na officer po, then meron, dati siyang active officer, then retired, siya naging team leader namin. Hindi politiko ang nanakot. Isa ring paglilinaw, no? Kayo po ba ever since na-detail kay VP Sara Duterte para mag-security sa kanya? Hindi po. May kumakalat hong video ng mga kagaya ninyo na makikisig at all black ang suot at ine-escort as security ang isang event na dinaluhan ni VP Sara Duterte. Kayo po ba yun? Hindi po. Hindi po kayo pakawala ng isang Sara Duterte? Hindi pa nga po namin nakita yan sa personal. Oho. Pero kayo po ba, medyo political to, susuportahan niyo po ba ang isang Duterte na kind of leadership muli para sa bansang ito? Wala po kami pakialam sa politikang usapin, ma'am. Ang gusto lang namin, ilahad yung katotohanan. Sa panahon po ba ni Tatay Digong, kayo po ba ay nag-deliver, nagpakawala ng mga mali-maletang pera sa kung kanino? Itong paglabas niyo, alam ba ng dating ng boss niyo, si Congressman Saldi? Hindi po, sir, kasi gusto namin suportahan yung niya, yung sinabi niya, at saka yung sinabi ni Taporli. Kailan niyo huling nakausap ang isang Congressman Saldico at ano yung napag-usapan? Wala na kaming communication after nung lumabas yung issue. Kasi lumabas na rin siya. Kaya wala na kaming cause. Si Mark and Paul, naniniwala kayo nandito pa sa Pilipinas o wala? Hindi po namin alam kung nandito sila or nasa ibang. Ano huling pag-uusap niyo sa kanila? Sa Ang dalawang huling pag-uusap namin, yung nag-end na kami ng work namin, yun na. Wala na kaming. Nung lumabas yung issue, wala na kaming work. Yun na lang. Pwedeng malaman kung magkano ang sweldo niyo Range. bilang isang, yung ano lang,
average ano lang, ballpark figure lang. Kung magkano per month kayo pinapasweldo or allowances na binibigay ng tanggapan ni Congressman Saldi? Yung ano namin is 40 to 45. Ang range po ng inyong sweldo, kada buwan po ito, ano? Yes. So kasama kayo definitely sa payroll ng tanggapan ni Congressman Saldi ko. May hiwalay sir, mayroon din kasi may regular eh. Tapos may hiwalay sir. Isa-isa lang po. Paano kayo napunta sa tanggapan ni Congressman Saldi ko? Sino nag-hire sa inyo? Sino nag-recommend sa inyo? Kung komportable na. Sabihin nyo lang may nag-hire or may nag-recommend ako personal kayo. May nag-hire sa amin, mga kakilala nila namin. Kailangan nila ng additional security kay Consaldi. Kaya nagsama-sama kami. Kasi isa sa amin is, kakilala ko isa, kakilala na rin yung isa. Kaya Ilaan po kasi kami ma'am sa trabaho. Once a Marine is always a Marine. Anong suporta ang natatanggap nyo ngayon? O anong pagkukundina ang natatanggap nyo ngayon sa kasamaan nyo sa Marines? Natatanggap namin sir yung minsan, bigyan kami ng high moral din kasi nag-match sa katotohanan. Supportive po. Yung kasi ng pananakot, natatanggap niyo ano? Na inyong kinakabahan, anong mga klaseng pananakot ang meron kayong natatanggap? siyempre, yung pananakot, para sa pamilya namin, siyempre may pamilya din kami. Alam nila may pamilya din kami. Lahat naman tayo natatakot. Totoo. Pero siyempre, nilahad na namin yung katotohanan. Handa na kami. Harapin kung ano man yun para sa akin. Sir, nung araw na lumabas po tayo sa unang press conference sa Club Filipino po, 2 weeks ago po ba yun? Basta yung panahon na yun. Meron kasing nakarating na mga informasyon sa amin na nag-attempt daw po ang kampo ni Stella Kimbo na wag siyang pangalanan nung araw na yun. Totoo po ba yun? Wala. May mga attempts po ba na wag ninyong ituloy ang press conference na yun? Wala. Okay. Other questions? Yung 18 kayo ngayon, tapos may mga bali-balita na may mga kasamaan din kayo na lalantad sa mga susunod na araw. Nakausap niyo ba sila? Yung sa iba kasama namin, nakakausap. Anong naging dahilan? Bakit hindi pa sumabay sa inyong 18? May personal pa sila sa nila, inaayos pa nila yung pamilya nila. Yung iba kasi Malalaki. yung iba incumbent pa nagse-serve pa, and may mga family members pa pong nasa gobyerno what can be the worst na pwede pang mangyari para ilabas pa natin yung ibang ebidensya? Kasi ang sinasabi po, I think yung batch 2 na remaining 10 po ba, more or less na grupo, may mas mga iba pang hawak na ebidensya. Ano pa po ba kayang sitwasyon bukod sa impeachment? Alam ho natin na ang ating budget napupunta ho sa wala. Meron na hong gera sa Middle East. Ano pa po kayang mga sitwasyon na sasabihin ninyong all out na tayo, mag-all out? Nagkukuhan kami kay ma'am Nagsisik kami ng guidance sa advice sa kanya. Siya na lang din makakapagsabi kung ano pang gagawin namin sa mga susunod na ako. Yes, sir. Kababayan. Sir, medyo para sa mga personal niyo po na kahit sino sa inyo sumagot. Meron po bang mga pagbabanta din maliban sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya? Dahil alam natin na yung inyong paglabas ay hindi lang personal nyo na sakripisyo, kundi sakripisyo rin po ng inyong mga pamilya. Sa ngayon, wala po sa akin para sa akin. Wala po lahat banta sa inyong mga pamilya. May mga kasama na kami na Siguro yun po. Meron na pong mga medyo iniipit na po, pero kaya lang naman po. laban na. Iniipit, ano ibig sabihin na iniipit? Hinigipit. Ginigipit. Kaya anong klaseng panggigipit ang ginagawa?
May mga kwansa, may mga pupunta sa bahay, nagtatanong kung saan daw kami. Si Congresswoman Laila de Lima, alam naman natin na nakulong. At alam ko rin. Kailan nangyari yung pagpupulong ng paglabas na mismo ng kulungan? Saka nakipag-meeting kay Speaker Martin at kay Congressman Saldico. Opo, 2025 po. Ibig sabihin, a day after paglabas ng kulungan. Hindi naman. Month talaga. So Pinlano pa rin ano. Doon po ba sa mga nakaka-encounter ninyo, meron po kayong nade-develop na trust sa kanila dahil consistently nakikita ninyo sila? Or I mean sila sa inyo na nagtitiwala na? Tapos halimbawa po meron kasi meron pong yung mga ebidensya, kayo rin naman po ang mga naglarawan yan or nag-video niyan, ano po. Hindi ho ba kayo sinisita? Kapag pag pumipitik po kayo ng picture or laging patakas ito? Sinisita, ma'am, kasi pagkukuha namin, patago. Patago. Baga remembrance ba? So remembrance nyo dahil meron na kayong pagdududa kung ano tong mga to? Parang remembrance mo nga talaga na ganun. Na may Pero ganun. parang wala ka pang plano o idea na ganun pala pupuntahan. When did you start collecting photos or videos na meron na kayong kutob na parang iba na to? Mali na to. Yung una po ba hindi nyo na naisip na mali na yon dahil malalaking pera po ang involved? Hindi kami nag-isip ng gano'n, ma'am, kasi mayaman si boss, ma'am, eh. Saka marami siyang kwan. Nadja-justify nung pagiging mayaman niya yung halaga ng perang nakikita ninyo. Ano pa? Yung kay Gutesa, kay Sergeant Gutesa, ano sa tingin nyo? Nasaan siya ngayon? Hindi namin alam kung saan siya ngayon. Pero, Wala rin kaming contact sa kanya. pero nakakaramdam kayo na ginigipit ng isang Sergeant Gutesa. Maaari kasi hindi na siya lumabas. Hindi yun hadlang para patuloy yung panindigan yung mga naunang binunyag nung nakalipas na presko. Bakit sa tingin nyo, sa dami ng mga nagde-deny, merong isang Ombudsman Boying Remulla ang umamin? Ano ang mabigat na hawak na ebidensya against Ombudsman Boying Remulla? Bakit siya pinili niyang mas umamin na lang kaysa mag-deny? Hindi namin alam yung rason niya, ma'am, eh. Pero Nasabi na siguro namin yung tamang, yung Totoo nangyari. totoong nangyari. Kaya, ma'am, So sa mga nagde-deny po, meron silang nakikitang butas sa inyong salaysay para sabihin na may deniability sila. normal naman yan, ma'am, eh. Pagka kuwan, i-deny mo, eh. Pero hindi naman makapag-deny yung mata namin. Kasi nakita talaga namin. May mga videos po kayong hawak. Meron. Yung pong mga nakita naming larawan, ito po ba ay maaaring mga screenshot lang from videos na meron kayo? Yes. yes. At ilan lang yan, no? Marami pa ron ang hindi nailabas. Yes po. Yes. Ang mga videos po ay nasa cellphones nyo po? Yes po. Marami pong copy, ma'am. May Maraming USB. copy. Ay, sir, yung USB hindi naman lumalabas yan. Kailan ho kaya tayo makakakita ng sample man lang ng video na yan? Tamang siguro, ma'am. Sa mga nag-deny, kanino kayo mas na-offend? Kay Kwan, ma'am. Ako kay... Kay ST, no? Estrella. Bakit? Bakit? Kasi kakasuhan daw kami. Takot po ba kayo sa kaso? Hindi Hindi, naman. Handa na kami doon kasi alam namin kung ano magiging Yun na yung mindset namin, ma'am, na ganun mangyayari. Na-offend kayo dahil dati nyo siyang kabaro? O ano ba? Yung denial ng... Sa mga ni-report ninyo, ang pinakamalaki pong pinakamarami na may maleta ay si Senator Tito Soto. Nag-deny siya. Hindi po ba kayo na-offend sa denial niya ngayon? Hindi naman. Eh, Normal lang po yung magdi-deny siya mag-kasi. Secretary Anyo, kakasuhan din po kayo. Handa po sila? Ano yun? Handa pong tumulong si Attorney Levy Baligod sa
ninyo pagdating sa mga haharapin ninyong kaso? Yes po. Mga kapatid, bago ko makalimutan, galing sa taong bayan, kung kayo ang magdi-decide, kayo mismo, grupo ninyo, saan nyo gustong dalahin ang laban para matapos na ito? Dahil the more na mag-extend ito, talo kayo at talo ang taong bayan. Saan nyo gustong dalahin ang issue? Gusto nyo bang maimbestigahan kayo sa Congress, sa Senado, Ombudsman, or gusto nyo panawagan sa taong bayan na umaksyon? Kahit sa, Pwede nyo sagutin. sir, kahit kailan, Senado man yan o Congress, harapin namin. Kamakailan naglabas ng pahayag at sinusuportahan na kayo ng Iglesia ni Cristo? Ano ang naramdaman mo? Siyempre, sir, high moral kami kasi may support na Ilan sa inyo ang Katoliko rito? O ano naman ang naramdaman nyo at bakit hanggang ngayon wala kayong nakikitang suporta mula sa simbahan Katoliko? Meron naman, sir, kasi yung nag-kuhan sa amin, sir, testigo. Bishop. So contento na kayo sa inyo. Sige, wrap up tayo. Pahingin na lang mo ng kanya-kanyang salaysay nyo, panawagan nyo, at yung mga gusto nyo sabihin. Ako po ba si Hinargan Jr. Tawagan ko po sa mga tao yung dagdagan pa suporta po sa amin kasi nagsasabi kami ng pagkatotohanan po. Yan lang po. Fidel Corpus po, nananawagan po sa ating mga kababayan na sana suportahan nyo yung mga panawagan namin. Sapagkat totoong-totoo po, nakita namin ang lahat ng mga pangyayari na nakasaad doon sa mga pilaran namin. Nanawagan po sa mga sumusuporta sa amin. Maraming salamat po. Bill Artubig po. Nanawagan po ako sa sa mga kababayan ko na suportahan. Totoo po yung sinasabi namin at suportahan po. Maraming salamat. Rosbert Opan po. Salamat sa lahat ng suporta nyo at sa mga tao na naniniwala sa amin. Salamat po. Romel Galapon po. Nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta sa ating 18 na sinasabing ex-marine, backman, kung ano man yung tawag niyo sa amin. Maraming salamat po, pero kahit anong mangyari, tuloy po ang laban. Mensahe po sa pamilya ninyo. Sa pamilya ko, pagpasensya na po. Laban lang. Sir, sa families po ninyo, napapanood po kayo. Sa family ko po, supportive naman po sila at salamat po. Sa pamilya ko, sabi nila sa akin, ingat lang po. Supportive naman yung pamilya ko sa akin. At nagpapasalamat rin ako. Kasi malabas ng katotohanan. Mag-ingat po kayo lagi dyan sa kung saan kayo naroon. Salamat. Sa pamilya ko po, salamat sa wala. At lagi ako sinasabihan na mag-ingat. Salamat. Kami rin po, maraming salamat sa inyo. Thank you po. Mabuhay po kayo po ang 18th